Napakasarap tingnan ng isang nagbalik Islam na nag-aaral ng kanyang yuna la ya'lamun al-kitaba illa amani. Ang topic natin is strengthening of faith. Sana lumakas yung ating pero ang katibayan na yung ginawa niya ay talagang sanhi ng kufur, sanhi ng kawalan ng pananampalataya, pwede sabihin. Na binamagatang takwiyatul iman. Sa English ay pagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang ating lecturer sa paksain niya, papalakas ng ating pananampalataya ay isang da'ya sa isang Islamic Center din dito. Ang tagapagsalita natin ay galing sa Badia Islamic Center. Ang pangalan niya ay si Brother Ahmad, si Ustad Ahmad Habir, na kasamahan din namin dun sa pagpapalaganap ng Islam sa Pilipinas, ng mga nandito kami sa Pilipinas. Ngayon, inshallah, sa mga kara, bibigay ko sa kanya para makinabang kayo ng gusto sa oras, inshallah. Jazakumullah khair, makinig kayo at marami siyang sasabihin sa inyo. Falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tangi nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay kanyang propeta at huling sugo. Sa lahat ng kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta po ang ating seminar? Alhamdulillah. Sino po yung pinaka-participants na pinakamatagal ng Muslim? 3 months. Participants, ha? Wala, 2 months. 2 months. So, pinakamatagal at least 2 months. Pinakabago. 2 days. 3 days. Kagabi meron? Mashallah, welcome po sa Islam. Pero pinakamatagal 2 months, no? 4 months. Kaya minsan may umiinom pa sa kaliwa, so hindi pa aware na hindi, kasi inaalam natin para alam niyo yung knowledge, may degree, merong level, no? Kung paano mo kausapin yung mga kaharap natin. At naway tulad ng dua ni Ustad, naway mag-benefits tayo ng gusto dito sa ginagawa natin pag-aaral. Amin, inshallah. Alam niyo, nakakatuwang, bago ko pasukin yung topic ko, nakakatuwa na makita ang isang balik Islam, new Muslim, na nag-aaral ng reliyon. Kasi yun yung pangako eh. Kabilang sa mga unang salita, pagkatapos mag-embrace ng isang balik Islam, mula sa nagpasyahada sa kanya, siguro kabilang sa mga unang payo, bro, pag-aralan mo yung reliyon. Tama ba? Pagka-embrace mo, bro, obligasyon mo, matuto ka sa reliyon, titibay ka dyan. Kaya naman, pag isang balik Islam, nag-aaral ng reliyon, pagtupad yon sa unang mga payo sa kanya ng taong nagpasyahada sa kanya. Napakaputi nun. Napakasarap tingnan ng isang nagbalik Islam na nag-aaral ng kanyang reliyon.
Alam nyo, 6-7 years ago, may nagsyahada sa amin sa Los Baños, sa Boy Scout Jamboree, yung Los Baños. Nagsyahada siya nung hapon, kakwentuhan na namin yung nagsyahada sa gabi, nung gabi, ang pinag-aaralan niya, fardu kifaya at fardu ain na. Alam niyo yung fardu kifaya, fardu ain? Uri ito ng pagbabata sa Islam kung paano nagiging obligado ang isang gawain sa kanya. So, paksa ito ng usul al-fiqh na medyo malalim na. Nakakatuwa na nagsyahada lang siya ng maghrib time, tapos nagkikwentuhan kami ng 12 o'clock, yun na yung gusto niyang malaman. Ilis, di ba? Mashallah. But of course, tayo ay nag-aaral dito ng ayon sa ating proseso. Sabihin, gradual yung pagkatuto. Hindi tayo dapat mag-pressure. Alam ko na hindi lahat ng sinasabi dito na-absorb nyo. Especially pagka dumadami yung Arabic terminology. Hindi ba? Hindi yung lahat na-absorb natin. So, okay. Kahit para la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tulad nun, nawala na tayo doon. Pero dahil yun sa Quran, ibig sabihin, si Allah ay hindi niya pinipilit ang isang tao sa hindi niya kakayahan. Kung yun ang kapasidad natin na makuha, alhamdulillah. Ano ba? Alhamdulillah. Natandaan ko pa isang beses sa Damam. Kaya ko Islamic Center sa Damam. Ganito rin yung lecture hall namin. Almost double siguro yung attendance kasama yung babae sa likod. Anak ng isang ustad, si Abdul Bari pangalan, Ustad Abdul Loma, yung daiya doon. Lagi yun nandun pag nag-lecture kasi sa amin mga bata ng mga... So isang beses tuwan-tuwa yung bata, nagkaroon siyang bago. Kasi merong isang nag-embrace, kasama lagi yung anak, babae, Maryam. Tawa sila, bulat sila ng habulan habang nag-lecture. So, nagpatuloy ng ilang mga linggo, baka buwan pa. Buwan na lagi silang magkakasama. So, isang beses yung bata, tahimik na. Sabi ba niya kapag isa? Wala na si Maryam eh. Wala na si Maryam. Ano na nangyari? Yung tatay niya nakakuha na po ng certification eh. Wala yun. Kailangan ako. Pag nakakuha na ng certification, hindi na atin. Ganun din eh. Gusto sa Damam yun eh. Eh sa Damam, lahat na nag-i-embrace na Eastern. Binibigyan ng form, ng listahan, bago mag-issue ng certification, kailangan mapunuan mo yung 12 lecture kahit sa saang mga center sa Damam. Pag naka-attend ka, pipirmahan yun. Kasama yun sa application mo ng certification. Kailangan kompleto. Siguro na kompleto rin. Pero totoo ako sa bata, tabi si Maryam, yung tatay niya po kasi nakukuha na ng certification. Wala na yung tatay na pero wala lang kalaro. isa sa pinakamalaking aral ng ating reliyon, bago ko talaga tuloy ang pasukan yung topic ko, an-niyah. Ano yung niyah? Intention. Kaya sana dalangin natin na ito ay lagi nating dinadalisay. Nagbabago yan eh. Maya-maya nagbabago. Kahit gano'ng maganda sa umpisa, mga ilang minuto lang, tutoksoyin ng shaitan yan, magbabago. So kailangan refresh. Kailangan i-refresh. Naway dalisayin ni Allah ang ating intention. Naway dalisayin ni Allah ang ating intention. May verse po sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Ang topic natin is strengthening of faith. Sana lumakas nga ang ating iman sa mga sandaling ito sa isang oras na pagkikita natin. Ano pa? Pero ko, tulad na sinabi ko kanina, yun lang makakita ka ng isang balik Islam na gusto mag-aral ng reliyon, ipaalala na sa ating sarili. Palagi. 17 years na po ako Muslim. Kasi 1993. 1993, 17. Mahabang panahon yun. Palagi ko sinasabi, pag may nagsasyahada, bro, kahapon ka nag-embrace. One day old Muslim ka ngayon. 17 years ako Muslim. Pag pareho tayo pumanaw ngayon, haharap tayo kay Allah, tatanungin tayo pareho sa pagiging Muslim natin. Iba yung tanong sa'yo, kasi one day ka pa lang, iba yung tanong sa akin, 17 years na ako Muslim.
Di ba? Hindi naman natin naasahan na yung one day nag-embrace niya, bukas magpapadjar ba yun? Magsasara ng padjar yun? Napakakonti. Illa man rahima rabbu. Maliban sa kainawaan ng kanyang Panginoon. May konti masyado yung ganun kalakas pag Muslim. Nagsyahada ngayon, bukas nagpadjar. Nagsara ng padjar, alas 5, konti yun. So kung one day old Muslim ka, 17 years Muslim ako, hindi sa'yo tatanong ni Allah kung ba't hindi mo nagawa yung mga kamag-anak ko sa Tugigaraw, ba't di mo nagawa yung Hajj, yung Umrah. Hindi, di ba? Pero kung 17 years Muslim ka, tapos di ka marunong magsurat ng Fatiha, iba to. Iba yun. Questionable yun. So may antas yung kaalaman. Sinabi nila subhanahu wa ta'ala, binanggit natin talata sa banal na Quran, at mula sa kanila ay may mga mananampalataya na hindi alam ang akhlak. La ya'lamun al-kitab, walang alam sa kaalaman, maliban sa puro pananampalataya. Pwede ba yun sa Islam? Manampalataya tayong bulag. Parang ganun, ano? Bakit? Kasi ini-encourage natin ang bawat isa na mag-aral sa reliyon. Kaya tayo dito. Ini-encourage. Kasi yun ang magpapalakas ng ating topic natin, pananampalataya. Yun ang magpapalakas ng ating pananampalataya. May mga hadith, may mga ayat sa banal na Quran na inshallah eventually mababasa nyo rin lahat, pero para i-quote natin sila masyadong marami, na darating yung panahon ng kalituhan sa mga Muslim pagdating sa pananampalataya. At mayroong grupo ng mga taong hindi manilito, sila yung rasikhuna fil ilm, yung mga humawak sa kaalaman. Sarap, di ba? Kung kabilang ka doon, hindi ka kasama sa mga manilito. Kasi ikaw yung humawak, kumapit sa pananampalataya. Yan ang una. Kaya kong ubusin ang oras ngayon sa encouragement ng knowledge pa lang. Ng ilm sa Islam, wala kasi tunod buhay natin Kristiyano tayo. Hindi uso ng buhay natin Kristiyano. Bro, ano dalil dyan? Narinig niyo ba yun? Sa Kristiyano ba may ganon? Pero ba may binigay ka sa akin bagong knowledge, tatanungin pa kita, ano katibayan dyan? Sa libro mo nabasa yan? Sinong imam? Ano? Wala, no? Tanggap lang ng tanggap ang Kristiyano eh. Ang totoo, kahit may bisita kang pare, at yung pare nakakita ng mga Chinese good luck, ng Buddha, ng kung ano-anong ibang belief sa bahay mo, hindi nasisitahin. Pare na yun. Samantalang yun ay may kinalaman sa pagsamba sa Diyos. Minsan, encourage ka pa nila sa feng shui. Alhamdulillah. Naniniwala sila sa Diyos, pero hindi nila ito kinokontra. Yung mga feng shui, samantalang nalalabag ito ng lantaran sa paniniwala sa Diyos. So, magkaiba talaga sa pananampalatayang Islam. Magkaiba talaga sa pananampalatayang Islam. Ngayon, pag dumating yung kalituhan, dito magkakaroon, pakitandaan ko ditong word na ito, mas'ala. Mas'ala. Mim, sin, M-A-S, A-L-A. Mas'ala. Lagyan nyo na lang ng tudlik. Mas'ala. Tudlik. Mas'ala. Ang ibig sabihin ng mas'ala, usapin. Issue. Usapin o issue. Sa kaalaman, sa ilm, sa knowledge, merong mga mas'ala. Halimbawa, mas'ala sa sala. Sa sala may mas'ala. Bigyan kita example, ha? Saan ba tamang paglagay ng kamay? Dito, mataas ng konti, o baba ng konti. Merong mga iba't ibang school of thought. Sabi ni Imam ganito, dito daw, sabi ni Imam. Pero tama lang lahat. Kasi mas alam fakto na bakit nagkaiba? Maaring sa pagdating ng katibayan ng dalil. So, ganun ka-rigid ang pag-aaral, no? Hindi nagkakaiba dyan. Fiqh yan eh. Fiqh. Jurisprudence to sa sala, sa packing, wala problema dyan. Pero yung mas'ala ng akida, alam niyo akida? Yung mas'ala na may kinalaman sa paniniwala kay Allah, hindi tayo dapat magkaiba. Kasi pag doon nagkaiba, sekta na yun. Ibang paniniwala na yun. Ibang pananampalataya na yun. Nakuha niyo?
Pero kung dito lang ang pinagkaiba namin sa sala, o kaya yung pagganyan lang, yung iba tumuturo, yung iba gumagalaw, yung iba hindi. Ang mo sabihin, hindi mo kapatid sa Islam yun at iba pa na ng palataya. No. Pareho tayo. Slight difference. Kamay lang yan. Pareho tayo yung sinasamba, pareho ang Quran natin, pareho ang tibla natin. Okay lang yun. Pero pag ang pinagkaiba na nila, ay tungkol kay Allah, sabay may anak. Dito, iba na ang usapin. So, sa pag-aaral ng Islam, hindi nawawala yung pagtalakay ng mas'ala. Bakit ko sinasabi ito at ang topic natin ay strengthening of faith? Pagpapalakas ng pananampalataya. Kasi kung may pagpapalakas ng pananampalataya, may nakakapagpahina ng pananampalataya. Baka mamaya karal ka ng aral at tumalakay ka ng mas'ala, humina yung iyong iman. Kasi hindi ka stable. Talakayin ang mga paksa na hindi kaya ng pananampalataya mo. Ikado, di ba? Halimbawa, ano ba tungkol sa Shia? Narinig yung Shia? So, wag mo na yun. Kasi seminar to ng sala. Baka hindi sapat ang pananampalataya. Tama ba ko? Alam nyo, sa Islam may tinatawag na madahib. Yung madahib, different school of thought. Meron tayong Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Wag mo na yun. Nag-aaral pa lang tayo ng sala. Strengthening of faith, pagpapalakas ng pananampalataya, nag-aral ka. Nung nag-aral ka, sinalubong mo lahat ng mas'ala, ayun, hindi lumakas ang iman. Bigyan ko yung example na mas'ala, hindi sinikay ang nasa. Hindi. Example ng mas'ala, yung pagsasabi ng kafir sa kapwa Muslim. Alam niyo yung kafir? Kafir, kabaligtaran ng Muslim. Yung hindi Muslim, hindi mananampalataya. Tumangging mananampalataya. Kafir. Tinakpan ang katotohanan. Yan ang sabi ng kafir. Hindi Muslim. Mas'ala, mababasa sa libro ng mga fatwa. Fatwa, mga pagbibigay ng batas ng mga malalaking scholar natin. Pwede bang sabihang kafir ang isang tao, ang isang Muslim? Mantalang sinasabi niya Muslim siya, pwede bang sabihang kafir? Mas'ala po, nakul. Maraming talakayin. Habang nagsasalita ako at meron po kayong word na hindi naintindihan, taas niyo yung kamay niyo. Ako po ay malugod na magpapaliwanag, para sa ikauunawa ng lahat. Mas'ala yun. Anong sagot? Sabi ng Sheikh, yajuzu takfiru syakhs bi'ainihi. Sabi niya, na'am. Yajuz takfiru syakhs bi'ainihi. Oo, pwedeng magsabi ng kafir sa isang tao ng direkta. Di tumigil doon, sa dalawang bagay. Kasi bakit? May hadis si Propeta Muhammad, peace be upon him, na pagka sinabi mong huwag ka daw magsabi ng kafir sa kapatid mo. Kasi yung nagsabi ng kafir, pwedeng bumalik sa'yo. Silipin mo yun. Sa Mindanao, huwag mo sabihin yun sa mga Muslim, kafir ka, papatayin ka nila. Ayaw nila yun kasi tinanggalan mo siya, hinubaran mo siya ng pananampalataya. Mga kapatid natin, no? So, maaaring sa atin, hindi big issue, pero big issue, huwag mo sabihin mong kafir. Napakasakit nitong salitang ito. Unang-unawaan natin yung kafir. So, kung sabihin, kafir ka! Dahil nag-away lang kayo sa node. Nag-away lang kayo sa hindi ka lang napasahan. Kafir! Malaking issue po ang pagsasabi ng kafir. Bakit? Hindi siya yung kafir, ikaw. Kasi yun ang hadis, maaaring bumalik sa'yo. Pero sabi ng Sheikh sa Papua, kasi sa dami na nagtatanong, pwede yun. Sa dalawang kondisyon. Idha qamat alayhi al-hujja, unang kondisyon. Kung naibigay ang katibayan para siya ay sabihin kafir niya. Kasi merong bagay na nagiging sanhi ng kufur. Tulad halimbawa ng halimbawa yung taong nagtatawag sa kubur, yung libingan, doon siya nananalangin, doon siya umiikot, doon siya humihingi ng tawad. Kafir yun, walang pagdududa. Kasi ang Diyos niya ay hindi na si Allah, doon na siya nanalangin, nag-shirk na siya, nagtambal na siya, wala nang usapin doon. So yun ang number one condition. Idha qamat alayhi
alayhi al-hujjah, kung meron kang katibayan na yung ginawa niya ay talagang sanhi ng kufur, sanhi ng kawalan ng pananampalataya, pwede sabihin. Unang kondisyon. Pangalawang kondisyon, wantafa'atil mawani' at na-eliminate lahat ng pumipigil para siya sabihang kafir. Ibig sabihin, kahit meron ka ng katibayan, hindi mo parang pwedeng hatulang kaagad na kafir ang isang kapatid mo Muslim, maliban matanggal mo yung mga pumipigil. So sa fatwa, maraming pumipigil. Ang number 1 na pumipigil para sabihang kafir ang isang tao dahil nakagawa siya ng kufur na bagay ay al-jahal, kamangmangan. Nagtatawag nga siya sa kubur, for example, pero alam ba niya? Kung hindi niya alam, wag mo pa rin hatulan na kafir. Malinaw? Malinaw. Malinaw, no? Dalawa yun eh. Para sabihan mo kafir yung isang tao eh. Una, may dalil ka ba? May katibayan mula sa Quran at Sunnah. Okay, meron. Pero pangalawa, alam ba niya yun o hindi? Eh hindi. Wag mo pa rin hatulan. Wag mo pa rin hatulan. Okay? So, pagtutuloy ko yung hadith, yung fatwa kasi nandito yung gusto kong i-share. Walakin, subalit, alam ko bago kayo sa Islam, pero tagal na kayo sa Saudi Arabia. Infarrata bitarkit na ilm, subalit kung siya'y nagpabaya sa pagkatuto, فإنه لا يؤذن عن جهله. Subalit kung ang taong ito ay nagpabaya sa pagkatuto, pwede namang matuto, hindi lang nag-aral, hindi ka excuse sa ginawa mo kamangmangan. Ito yung malaking point sa gawin ito. Ang kamangmangan, hindi ka parurusahan ni Allah sa bagay na hindi mo alam. Bago tayo sa Islam, Masya Allah. Marami tayong hindi alam sa Islam. Ha? Bago tayo sa Islam. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Hindi kami magpaparusa hanggat hindi namin na ibibigay ang sugo o na magpapadala na ang sugo. Ibig sabihin ni Allah, hindi kanya parurusahan sa bagay na hindi mo alam. Hindi kanya parurusahan sa bagay na hindi mo alam. Maraming katibayan sa Quran. Pero sabi ng ating fatwa ng Sheikh, subalit kung ikaw ay kabilang sa nagpabaya matuto, pwede kang matuto pero nagpabaya ka, hindi ka excuse. Hindi ka excuse. Malinaw? Pupuntahan ko yan, mas mahabang pagpapaliwanag. Mamaya. Sa ending. Halimbawa, may negosyo ka. Yung negosyo mo, may patubo, riba. Bawal yun sa Islam, ha? 5-6. Sabi ni Propeta Muhammad, maraming uri ang riba ika. At ang pinakamaliit nito ay kahalintulad ng pakikipagtalik niya sa sarili niyang nanay. A'udhu billah. Bigat na kasalanan ng riba. So, may negosyo ka, pinag-aalinlanganan mo na may riba, hindi pa sigurado. Nagdududa ka na yung negosyo mo ay merong illegal na patubo. Ngayon, dumaan ka sa Rauda Islamic Center. Pagtingin mo sa poster, seminar on riba. Riba. So, meron kang negosyo na pinag-aalinlanganan mo ng riba, tapos pagkita mo sa announcement board, merong seminar on riba for registration. Please, fill up. Sabi niyo, pagka nag-aaral ako dito, malalaman ko ang may riba yung negosyo. Tsaka lang, busy ako eh. Ito yung sinasabi natin, pwede kang matuto, pero hindi ka nag-aral. Samantalang nag-aalinlangan ka na. Kaya haharap ka ngayon sa kay Allah sa araw ng pag-uukon, tapos sabihin mo, ya Allah, hindi ko alam eh, bawal pala. Sino kaya niloloko natin? Sino kaya niloloko natin? Ay, ganito. So, yan ang una. Para tabitar kita hindi tayo pwede mga tuwirang kay Allah na tayo ay mangmang sa araw ng pag-uukon kasi pwede tayong matuto sa panahon natin yan. Ang mga balik Islam, as si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsishare ng maraming experience. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang pinakamagandang halimbawa, the best example, sabi sa Quran. Minsan sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaupo siya sa Kaaba. May nakapag-umrah na? Masyaallah. Nakaupo siya sa Kaaba, nakasandal. Pagod. Parang balisa.
Pagod siya na parang paris. Dumating ang ilang mga sahaba, Ya Rasulullah, bakit parang malalim ang iniisip mo? Sabi niya, may problema. Ano po yun, Ya Rasulullah? Sabi ng Propeta ng Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi ko alam kung paano ko paliliwanag sa mga tao. Ang galing po yun, Ya Rasulullah. Nakagabi ay galing ako sa Palestine. Tapos pumunta ako ng langit. Tapos nandito na ako ngayong umaga. Mahirap, di ba? Alam niyo, ang normal na biyahe ng Makkah at Palestine noon ay 1 month. Kung ikaw ay mayroong malusog na kabayo o malakas na kamelyo. 1 month. Eh galing siya ng Palestine kagabi. At bumalik siya sa langit at mayroong binigay na utos. Yun ang kanyang problema kung paano niya sasabihin sa tao. Sinong maniniwala? Parang tayo minsan, nung pagka-embrace mo sa Islam, nalaman mo, kumbinsido ka, ito yung tamang reliyon, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga nasa paligid mo, hindi mo alam paano sasabihin sa kanila. Kasama ko pa, kapaliwanag mo yung totoo itong reliyon na to. Di ba? Paano mo sasabihin ito? Teka. Dahil kakwarto ko. Religious din yun. Paano ko explain sa kayo? Magaling din sa Bible yun. Paano ko itong i-explain? Hindi ba? So dumating yun sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na nag-iisip siya kung paano yun. Pareho lang, no? Alam nyo, yung mga tao sa Makkah, galit na galit kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ang ginawa nila sa Makkah, sa lahat ng entrance, naglagay sila ng tao nila. Especially pag Hajj. Para lahat ng pumapasok, may sumalubong ka agad sa bagong dating para sabihan na mayroong tao sa loob at kayo maniwala ang pangalan niya si Muhammad. Magkukulam siya, siraulo siya, lahat ng paninila gagawin. Lahat ng entrance ng Makkah. Para pagpasok nila, pagdating sa loob, layuan na kaagad nila si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganun ang ginagawa nila sa Makkah. Maliban sa araw na yun. Bakit? Yung araw na yun, narinig nila, saan ka galing ka gawin? Palestine, pumunta ka ng langit. Uy, sabi nila, iba to. Ang ginawa ng Makkah, tinawag nila mga tao, pakinggan niyo si Muhammad. Eh, bakit? Si Muhammad nagsasabi, galing daw siya ng Palestine kagabi. At bumalik siya ng langit. Nakita niyo yung, pagkakaiba? Bakit? Gusto nilang insultuhin si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Una sinasabihan nila, lumayo yung tao at maniwala sa kanya, maliban dito. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala. Lahat ng pag-iinsulto na naranasan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, na naranasan ng isang balik Islam. Na naranasan ng isang bagong Muslim. Especially kung ikaw ay bagong embrace, nasa baras ka ng mga Pilipino, mga 10 years, 20 years, Saudi Arabia, at nag-iisa ka doon, dating ka, bago ka, nag-Muslim ka, nag-Muslim na po ako, lahat ng insulto, ibibigay sa'yo. Siraulo ka na, sinabi sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, traitor, yan, madalas yan, traitor ka, and so on and so forth, lahat, ibabato sa'yo. Pero binato sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, di ba? Mas masakit pa kaysa doon sa natatanggap natin palagi. Hindi ba ka? So kung ano yung nararanasan, hindi nararanasan. Pero si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam nasabi niya lahat yan. Sabi niya, galing ako sa Palestine, totoo yun. Nagsara pa siya kasama ang lahat ng mga propeta sa likod niya. Sa Masjid Al-Aqsa, yung dinidigma ngayon palagi. Jesus Christ, Moses, Abraham, lahat ng propeta. Nahnu ma'ashir al-anbiya, kami ang mga grupo ng mga propeta at inutusan kaming ilagay ang aming kanang kamay sa ibabaw ng aming kaliwa. Kaya pa tayo nagsasala, ganyan eh. Dahil doon sa hadis na yun, inutusan kaming ipatong ang aming kamay sa ibabaw ng aming kaliwa at nagsali-sali doon na ang imam ay si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayon sa hadis, isinakay siya sa isang uri ng hayop sa paraiso na kung saan ang isang hakbang nito, kung ano ang dulo ng kanyang paningin, ganun siya kabilis. So, hindi imposible na magbiyahe si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ng ganun kabilis. So, binyahe niya yung Masjid Al-Aqsa, pagkatapos doon, bumalik siya sa kalangitan hanggang Sidratul Muntaha. Hanggang doon sa hangganan na bawal ng
pumasok ang kahit anong nilikha. Maski si Jibril alayhi salam, si Angel Gabriel na naghatid sa kanya, sabi niya, ganito na lang ako. Ikaw lang ang pinahintulutang pumasok doon. At doon binigay yung salat. At doon binigay yung salat. Ang habang trip, ang habang journey, at kayo yung marapat na mag-research nito. Sabi niya Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu, sabi niya, mahirap ba paniwalaan yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mas mahirap yung pinaniniwalaan natin na araw-araw dumadating sa kanya yung revelation. Sabi niya, kung yun natatanggap natin, mas madali itong paniwalaan. Kaya tinawag siyang As-Siddiq that time, si Abu Bakar radiyallahu anhu. Ibig sabihin, ang naniniwala, mabilis maniwala. Ang mabilis maniwala. As-Siddiq radiyallahu anhu. Dahil doon sa katapatan niya na yun. At na-prove niya yun doon sa mga tao. At mapoprove din natin sa mga bumabatikos sa atin sa pag-Muslim natin kung tayo mag-aaral ng Islam. So ang dami nagtanong sa kanya, sige, ilan ang bintana ng Masjid Al-Aqsa? Sinasabi niya, ang bintana ay ganito, ang pintuan ay ganito, lahat tama. Tinatawag nila yung mga nakapunta ng Masjid Al-Aqsa eh. So, i-describe niya kung ano yung nakita niya, tumatama lahat. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga ilang araw mula ngayon o linggo, darating yung isang karaban. Kasi nung pabalik na ako, may nakita akong karaban na dito punta sa atin sa Makkah. Tinulungan ko pa silang hanapin yung kanilang nawawalang hayop at uminom pa ako dun sa tubig nila. Kasi nagda-travel siya eh. So hinahanap yung hayop, nakita niya na sa taas, tinuro niya. At uminom siya ng tubig. Sabi niya, ilang araw, ilang linggo mula ngayon darating yun. Pagdating, tanungin nyo. Pagdating ng karaban na yun, sabi niya, saan kayo galing? Sabi niya, galing kami sa gantong lugar. At nawala yung hayop namin, may narinig kami boses na nagturo, yung tubig namin nabawasan, lahat nagkakatotoo. So naniniwala rin siya. Pero yung isang tao hindi mananampalataya, kahit anong proof, ebidensya ang ibigay ninyo, mananatili silang hindi mananampalataya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Sabi ni Allah, yung kanilang puso, mata, pandinig ay binalutan na ni Allah. Walahum a'dabun alim. Pareho rin, ang hindi mananampalataya, bantaan mo o hindi mo bantaan, hindi pa rin mananampalataya. Hindi pa rin mananampalataya. So isa yun, kadakilaan ng sala. At kung paano natin sila makukonvince. Ang binigay na utos doon, sala. Yan ang number one pinagtatawanan sa ating mga bagong Muslim, kung una kang Muslim. Yan ang unang mapapansin sa'yo eh. Kung ang dati kausap mo, mga non-Muslim, kakwentuhan mo sila, kahit mag-adan, ngayon hindi. Pag nag-adan, nag-i-excuse na sa balanan. Bro, yung na, buto lang ako, sasala ako sa'yo. Diyan ka natatawanan. Hindi ba? O, ayan na, tutuwad ka na naman doon. Yan na, lahat na ng patikos. Dahil magsasala ka na. Ganun din. Sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ano naranasan natin, naranasan din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at mas masidhi pa. At mas masidhi pa. So tayo ang bahalang mag-overcome nito. Ika nga. Mag-overcome nito. Meron pa akong isang kwento para sa huling bahagi. Bago natin balikan yung binuksan natin na pagpapabaya sa kaalaman. Faqad na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napakaganda ng word na unang binanggit. Sabi niya, nawala namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawala. Kasi yung mga sahaba, yung mga kompanyon, sanay sila, nandyan lagi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakikinig ng mga bagong aral. Yun ang kasanayan nila. Pagkatapos magsalat, pagkatapos kumain, pagkagising, sanay sila. So isang beses, mga ilang oras na wala sa paningin nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya naman wala, nasa si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Di ba gano'n naman? Namimiss natin yung tao pagka siya yung lagi nating kasama. Pagka siya yung lagi nating kasama. Dati niya hindi natin kasama, namimiss natin eh. Lalo yung palagi nating kasama. So, sabi niya, hanapin niyo. Isa sa naghanap, si Abu Hurairah.
Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Of course, lahat sila nagkahanap eh. Bakit? Kasi unusual eh. Usually, gantong oras, nag-lecture siya dyan, ganito yung ginagawa, wala siya ngayon. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isang mapayat na sahaba, so nakakita siya ng isang bakod na nakabukas. Isipin niya, baka pumasok doon ang Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pagpasok niya ng katawan niya, lumangit-ngit yung bakod, tumulog. Mula sa loob may nadinig na boses. Sabi niya, Abu Hurairah, ikaw ba yan? Sabi niya, opo, ya Rasulullah. So, nandun niya sa loob. Hinahanap na po kasi nila kayo. Gusto na po nila makinig ng mga aral niyo. Ganon sana ang Muslim. Konting mawala ang pag-aaral, nandyan, namimiss mo kaagad. Sabi nga ng isang brother, ang isang balik Islam, in love sa Islam. In love. Gusto mo siya laging pinag-uusapan, di ba ganun tama in love? Gusto mo siya yung laging bida, gusto mo siya yung pinag-uusapan, yung isang balik Islam, ganun siya dapat sa Islam. In love ka dapat sa Islam, sa reliyon mo, kasi bagong kilala mo sa kanya eh. Sa internet, siya yung hinahanap mo, hindi yung Facebook na kung sino-sino yung binubuksan nyo. Gusto mo magbasa sa Islam, gusto mo matuto ka siya, kasi bago ka, in love ka sa kanya. Ganun sana. Ano? So, ang sabi niya, sige Abu Hurairah, bumalik ka doon, dalhin mo itong sinelas ko, katibayan na nakita mo ako. Okay? At sabihin mo sa kanila na kung sino man qala la ilaha illallah wa anni Rasulullah dakhala al-jannah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo sa kanila na kung sino magsabi ng la ilaha illallah at ako ang sugo ni Allah, makakapasok sa paraiso. Sabi, kung susunod na ng kaalaman, ayan. Dali mo yung kinialas ko, ito katibayan, sabihin mo sa kanila yan. Tumuntuwa si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bakit? Kasi sugo siya ng sugo ni Allah. Sugo ni Allah yun. Sinugo siya na yun. Anong karangalan? Di ba? Pero ang totoo, lahat tayo pwede mag-angkin, no? Pwede kayo maging sugo ng sugo ni Allah kung ikaw ay nagpapalaganap na Islam. So tuwa-tuwa sa Abu Hurairah at naway inshallah amin matuwa rin tayo sa sandaling tayo magpapalaganap na ng Islam. Ano po? Dala-dala niya yung sinelas. So balik dumating itong isang bagong karakter na sana makilala nyo rin sa pag-aaral ng Islam in the future. Ang pangalan naman ay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sino may kilala sa kanya? Isang sahaba. Ha? Isang sahaba. Isang sahaba. Sino sumagot? Dito sa likod sa dito. Isang sahaba. Pero sa mga bago, bibigyan ko ng kuyo po, no? May program tayo sa Badia. 3. Just to win cellphone. Sino may kilala kay Umar, magbigay siya ng ilang katangian? Sige bro, yan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pinakasigan Ay, bro, pakikuha mo nga ito. Yes. Upload rate? Hindi. Ibang tanong bro. Nadali. Pinakasigan naman ang Si Umar radhiyallahu anhu, merong malakas na personalidad na mga pakatapang. Siya ang naging pangalawang khalifa after Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pag sinabing Umar, yung personalidad gada, yun ang pumapasok sa isip natin, yung katapangan. So nasalubong niya si Abu Hurairah na sinabi natin kanina, kaya na maliit. Sabi niya sa magaling, nakita ko ng propeta sa Rasulullah. Tuwa-tuwa. Saan ka pupunta? Punta ako doon sa mga Muslim, parang natin. Anong sasabihin mo? Sasabihin ko na kung sino magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, papasok sa paraiso. Ito pa nga yung pinilas, pagdarabahu, pinalo siya ni Umar ng malakas. Sabi niya, bakit? Balik. Inutusan ako ng propeta Muhammad eh. Balik ka nga, hindi pwede. So, bumalik silang dalawa sa propeta Rasulullah. Pagbalik nila doon, Ya Rasulullah, pinigilan ako ni Umar eh.
Sabi niya, opo, ya Rasulullah. Bakit? Tanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ya Rasulullah, ang mga tao doon, nag-iibada, sumasamba. Nangangamba ako na pagka binigay natin sa kanila ang salita na yan, tumigil sila sa pagsamba at umasa na lang yan. Sipin niyo yun? Bakit ano ba yung salita? Kung sino lang ang magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasok na sa paraiso. Samantalang sila doon ay nagsisikap sa pagsamba. Baka mali nila itong maunawaan. Ano niyo? Baka mali nila itong maunawaan. Merong dalawang karakter ng Muslim dito na gusto kong tingnan natin. Karakter ni Omar at karakter ng mga nandun sa masjid na pagbibigyan sana ng mensahe. Ano? Merong mga Muslim na nag-aalala para sa kapatid na Muslim kung paano sila tatanganan, iingatan, tuturuan, mamahalin. At merong mga Muslim na sila yung iniingatan, sila yung tinatanganan, sila yung dapat minamahal. May mga ganong Muslim. Hindi pa natin kaagad pwede ibigay yung lahat ng kaalaman sa paniniwala ni Omar. Bakit? Bago. Baka hindi pa kaya. Kaya isang taong na Muslim ngayon, merong sapat na kaalaman na babagay sa kanya. Hindi mo kagad tinurobra, nagsyahada yan. Turuan mo ng jihad to, ng pag-aasawa, turuan mo ng negosyo, lahat po saklaw ng Islam eh. Pero hindi. Merong dapat na ituro. Ilan ang tulad ni Umar dito ngayon at ilan ang tulad ng mga taong nasa masjid na kailangan pang ingatan. Di ba? May mga balik Islam, ganun eh. Ang totoo, tayo magkakadamdamin, kaya kong maging napaka-emosyonal sa bagay na ito. For 10 years akong nakakakita ng tao nag-i-embrace ng Islam. Iba-iba. Andyan yung nananatiling kasama mo, andyan yung naging aktibo, andyan yung after sa syahada, andyan yung after sa ganito, andyan yung hindi naging totoo. Nakakahinayang yung sinasayang natin. Subhanallah. Pero nakasarap makapakinig din. Isang brother na Muslim, 50 years old na siya. Sabi niya, bro, ba't ngayon lang? Kung bata-bata sana ako nag-Muslim. Saan? Mag-aaral ako, mag-aaral. Iba-iba, no? Merong nagsasayaw, merong nanghihinayang, ha? Pero hanggang kailan yung sitwasyon na ito? Okay? So, ito ang malaking aral, no? 5 minutes. Ito yung malaking aral. Yung sitwasyon nila doon na hindi pa natin pwedeng bigyan ng kaalaman na maaaring mali nilang unawain, hanggang kailan ba yun? Hanggang kailan ba yun? Parang ganito, hanggang kailan ba tayo balik Islam o New Muslim? Di ba nagiging old trend? New Muslim yan, hayaan mo na. Nagsigarilyo sa labas, New Muslim yun, hayaan mo na. Hindi nagsala, New Muslim yan, hayaan mo na. Hindi nagawa to, New Muslim yan, hayaan mo na. Ha? Uminom sa kaliwa, New Muslim yan, hayaan mo na. Nagkahit ng batas, New Muslim yan, hayaan mo na. Ginawa to, New Muslim yan, hayaan mo na. Hanggang kailan yan? Hanggang kailan expiry date nyo? Hindi ba? So, brother, I think nakapagbigay ako ng big message para sa atin. Hindi tayo habang buhay ganyan. Kaya nga gusto kong ibalik yung ending ko doon sa sinabi ng Sheikh, wa in farrata bi tarki ta'allum fa innahu la yu'dharu an jahli. Subalit kung sila ay pabaya sa pagkatuto, hindi sila makakaligtas sa hatol ni Allah. Pwede tayong matuto, kaya hindi natin pwedeng sabihin sa araw ng paghukom na hindi ko yan alam niya Allah. Kapag hindi ko alam, bakit hindi? Kasi ang kaalaman ngayon, available. Nasa paligid natin. Di ba?
Nung nag-Muslim kami, 17 years ago, walang translated na Quran sa Tagalog. Walang tafsir Ibn Kathir sa English. Walang nagsasalita ng Arabic na pure Tagalog. Puro taga Mindanao, so may language barrier pa rin. Wala. Walang ganito, walang ganyan, walang masjid, wala lahat. At sa Maynila ka nag-Muslim, paano ka matututo? Pero ngayon hindi. Ngayon hindi. Dami Islamic Center di Sharia. Libro nandito, Sheikh nandito, internet, cellphone, lahat. Tapos sasabihin, hindi ka marunong ng Islam. Uff. Uff. Tayo ito sa Quran. Pwede. Diba? So, hindi yun excuse para sa atin. Ha? Nakuha niyo message? 2 months, 3 months, 6 months. 6 months, hindi alam ang Suratul Fatiha. Ano masasabi niyo sa taong yun? Baya. 2 months, hindi alam ang Suratul Fatiha. Ano masasabi niyo? 1 month, hindi alam ang Suratul Fatiha. Ano masasabi niyo? Ayun. Anyway, inshallah bro, mayroon pa namang mga ibang pagkakataon. Ang akin lang pong gustong ibigay mula sa aking puso, kung gusto natin ng strengthening of faith, takwiyatul iman, nakukuha po ito sa kaalaman. That's the bottom line. Nakukuha po ito sa kaalaman. Kaya naman yung isang taong malapit na magsyahada, na sa tingin ko nag-aalanlangan magsyahada dahil sa obligasyon, itong sinasabi ko, kabisatuhin nyo. No, huwag mo intindihin muna yung obligasyon. Pag nag-Muslim ka, isang obligasyon mo. Sabi niya, ano po yun? Nag-aral ng reliyon. Kasi the fact na sinabi ng syahada, may faith ka, may iman. Importante, naniwala ka. Kaso ka sa kondisyon, tinanggap mo siya lang, dinadject mo Diyos, may faith ka. Yan ang maliit. Ngayon, pag nag-aral ka, dinidiligan ng kaalaman yung faith mo, kaya lumalaki. Pag lumaki yan ang mag-uutos sa'yo magsala, mag-fasting, magsadaka, gawin ito. Di ba tamang proseso? Kaya huwag mo ikabahala yung obligasyon. Ang siguraduhin mo sa sarili mo, tatanggapin mo pananampalatayang ito, at pagkatapos ay pag-aaralan mo ito. At sa paraan na yun, magsasyahada siya at inshallah ay gabayan naman tayong lahat ni Allah. So, ganun din mga kapatid sa Islam, maraming salamat at congratulations at nagkakaroon tayo ng ganitong pag-aaral na may patnubayan tayo ni Allah, patibayin niya tayo sa pananampalatayang ito. Kaya may dua sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, Ya Allah, patibayin mo kami. Allahumma thabbitna. Patibayin mo kami sa pananampalatayang ito. Ya muqallibul qulub, sa talata sa banal na Quran, kung ikaw na nagbabaliktad ng aming puso, huwag mo nang baliktarin yung puso namin. Pagkatapos mo kami ilagay dito. Ha? Lagi natin yung idudua ay papanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa maging matibay tayo at hindi na tayo matawag na new Muslim o balik Islam, pagkos ikategorya tayo sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Since we talk about strengthening of faith, now assuming that my faith has been strengthened and I am fully equipped with my knowledge about this, do I have an obligation to share my faith and to do the same really, especially to my loved ones? And if it's so, what are the ways of proceeding this? Of course, ang question dito tungkol sa pag lumakas na yung faith mo, natutunan mo na yung religion mo, obligado ba sa'yo na ipalaganap ito? Merong mga verse sa Quran at ayah sa hadis at mga verse sa Quran at mga hadis ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na direktang sumasagot sa mga katanungan na ito. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Ha? Kahit na maliit ang knowledge mo, sa hadis na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, iparating nyo ang galing sa akin, even a single verse.
So, single verse, of course, napaka-konti nito, pero nagiging obligatory pa sila sa iyo kung alam mo yun. Sa dawa, sa pagpapalaganap ng Islam, napakalaking pintuan nito kung pag-aaralan natin, pero the fact na yung knowledge na pumasok sa iyo, obligatory na kaagad na i-share mo yun. Kaagad. Wajib na kaagad yun. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ang mabuti sa inyo yung natuto ng Quran at ipinangaral niya ito. Ad'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasanah. Magpalaganap ka sa daan ng sa landas ng iyong Panginoon nang mayroong wisdom, knowledge na naman. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Sabihin mo propeta sallallahu alaihi wasallam na ito yung daan ko na ipinag-aanyaya ko kay Allah nang mayroong kaalaman. So, ang pagiging, in short, ang pagiging obligatory ng pagpapalaganap ng Islam ay kung saan nakaayon o kung nasa ng antas ng iyong kaalaman. Kung ang kaalaman mo ay malaki, mas malaki obligasyon. Kung ang kaalaman mo ay maliit, mas maliit ang obligasyon. Pero walang duda na ang pagpapalaganap ng Islam ay napakalaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. La ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Kung meron sa iyong magabayan na isang tao lang, mabuti sa iyo kaysa pagtataglay mo ng pulang kamelyo. Of course, ang pulang kamelyo, tinutukoy dito ang malaking gantimpala o malaking halaga ng kayamanan. Malaking halaga ng kayamanan. So, ito yun. I encourage din ito na magdawa tayo. According to our knowledge. Pero yung magdawa ka ng labas sa knowledge, nag-invento ka ng sarili mo, delikado yun. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kung sino yung magsinungaling sa akin ng sadyaan, sinabi niya, nasabi ko daw yun. Dahil sa pagdadawa, nangangaral natanong, nag-invento ng sarili niya, sinabi daw ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kahalin tulad doon, naghanda ka ng upuan mo sa impyerno. Naghanda ka ng upuan mo sa impyerno. So, may question? Sige pa. Bale, ang strengthening ng faith, isa sa mga nila, di ba, na parang ito yung inaayang katamaran, di mo yung bayo. Apo. Meron pa upang maliban doon para sa ngayon ay maiiwasan ng Maraming cause ang paghina ng pananampalataya. Actually, yung binanggit natin kanina, halimbawa ng taong masipag pero humina ang faith. Masipag siya mag-aral pero sinalubong niya maraming masala. Naging dahilan ng paghina ng pananampalataya. At this time, katamaran, walang duda na cause din ang paghina ng faith. Kasi bilang isang bagong Muslim, marami tayong dapat sagawa, obligasyon, na walang tuwag ang katamaran sa pagkakataon na yun. And marami pang reason. Yung kibir, pagmamalaki, kawalan niya ng dahilan niya para humina para ng parataya. Sinabi ng hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, meron dalawang hindi natututo. Yung mahiyain at yung mayabang. Yung nahihiya, hindi nagtatanong, nakaupo ka ngayon dyan, may tanong ka, hindi mo tinanong, nahihiya ka, hindi ka nang sanay magsalita sa harap ng tao. Yung natututo. Hindi natututo. At least sa katabi mo, hindi ka nahihiya. Bro, pakitanong mo nga to. Natutunan mo yung bagay niyo kung naitanong. At yung mayabang, bakit ako magtatanong dyan? Sino ba yan? Hindi ba? Mas marunong ako, basahin mo na lang sa internet mamaya, ba't ko dyan tatanong? May mga ganong cause, so eventually malalaman natin yung konti-unti. Last. Yung halimbawa, yung sa kapag na sinasabi, natawag ba yung kapag nag-goro ng hindi na siya nagsasala? Meron pong aklas Sheikh Uthaymin, siya lang na-print yun, nasalin na yun sa Tagalog, Hukmu Tarikus Salah. 30 pages yata yun. Sagot yun lahat sa tanong mo. Ang hatol sa pagliban sa sala, ng sala. So hindi siya ganun kadaling ibigay ng hatol. Kailangan meron siya sapat na pagpapaliwanag. Pero meron direktang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Ang talagang namamagitan sa atin, mga mananampalataya, at hindi
maging mananampalataya ay ang sala. Kung sinong magpabaya dito, magliban dito, ay tunay na nawala ng pananampalataya. Direct na hadis ito na binigyan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng pagpapaliwanag. Sabi ng mga sahaba, ang mga tabi'in, sabi niya, akala hindi namin naisip na kayang gawin ng tao yun, ng Muslim yun. Ang anay sabi ng iba, yung magpabaya ng sala. Sabi nila, wala nang higit na mas malaki doon na kasalanan. Meron ba yun? Kung tinanong sa kanila yun. Sabi niya, hindi namin naisip na pwedeng gawin yun ng isang Muslim ang magpabaya ng sala. Marami sa mga scholar na nagsasabi yung magpabaya ng sala, kafir. Kaya lang, anong sitwasyon ng tao? Dito ititignan natin. Yun ang papasok sa pag-aaral. So, in generally speaking, ang magpaliban ng sala, kafir. Pero tignan natin yung sitwasyon. Tulad na sinabi ko, nag-Muslim ka gabi, Maghrib. Hindi nagsala ng Fajr. Ikaw Muslim ka lang sa gabi, kafir. Iba naman yun. Diba? So, pag-aralan pa natin. Jazakumullahu khairan, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. I see a world of beauty. I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you. 'Cause you made me, I am for you. I listen, I hear.